Good morning mga hoods. This morning maaga tayong umalis sa bahay, no? Kasi kahapon nga naka-experience tayo ng sobrang traffic at nakarating na tayo ng 9:50 sa opisina. So 50 minutes late na ako kahapon. Kaya medyo ngayon babawi tayo. Pumasok tayo mga around 7:30 pa lang. Umalis na tayo ng bahay. 1 hour pa lang. So in-expect natin by 8:30 with this regular traffic lang itong naranasan natin ngayon, no. 8:02 pa lang ngayong morning na to. 7:30 ako umalis. So normally yung Kogyo hanggang dito sa Masinag, ito yung pinakamatagal biyahihin, although maigsi lang to. Kasi nga yung Masinag dito na intersection, sobrang traffic niyan palagi. So that's why majority ng time ay nauubos dito lang sa area na to. At yung papunta ng Masinag to Cubao, normally mabilis na yon. Kukunti ang sasakyan. So, yun lang yung mga pauna natin. Ngayon, meron kasing napanood ako na isang video na ano ngayon siya, in siya yung question na ano daw ba yung pipiliin natin, yung madiskarte o yung matalino. Sa akin, ang technically majority ng mga tao, particularly yung mga katulad ko na naghahandle ng mga tao, ay ang pinipili namin palagi ay yung mga madidiskarte. Bakit? Reliable kasi sila, 'di ba? Normally reliable sila. Yung mga problem na kailangang isolve ng mga boss at may tao siyang madiskarte, ay nasusolve na yon. So gumagaan yung buhay ng lahat, hindi lang nung boss, nung buong company gagaan ng buhay nila pagka may mga tao silang madiskarte. Kasi hindi ka nahahanap ng solusyon, gagawa na niya ng paraan para solusyonan yung bagay na yon. At the same time, yung tao kasing madiskarte, the word kasi madiskarte, nanggaling yan doon sa na yung tao ay matalino, di ba? Hindi ka naman magiging madiskarte kung hindi ka matalino. Kaya ang kinukuha na lang namin ay yung madiskarte. Bakit? Kasi yung madiskarte ay may matalino yon. Kasi hindi siya makakaisip ng diskarte kung hindi naman siya matalino. Diba? Kasi minsan sinasabi lang natin na matalino yung isang tao pag yung academically ay nakita natin na halimbawa summa cum laude siya, magna cum laude siya, cum laude siya, top notch siya ng ganito. Doon natin binibase kasi yung talino ng tao. But actually may mga talino na kung mapapansin natin, yung mga magagaling sa ganon ay normally sa office lang natin siya papakinabangan. So matalino siya pag gagamitin natin siya sa opisina, pag gagamitin natin siya to manage people, diba, doon siya magagamit. Pero yung taong madiskarte, kadalasan kahit saan pwede natin siyang gamitin. Pwede sa management ng employee, pwedeng sa practical works, like yung gagawa ng building, walang materials na ganito, gagawan, di ba? Kaya kung bakit ang mga Pinoy ay gustong-gusto ng mga ibang bansa, like yung mga nurse, yung mga plumber, yung mga carpenter natin, di ba? Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, kulang kasi yung mga gamit natin, 'di ba? Kadalasan. Sa ibang bansa, like for instance, yung pinutol na nilang kahoy, hindi na nila itatapon na nila 'yon. Dito sa Pilipinas, since nga tinitipid natin yung mga ganon, ay ang gagawin natin diyan ay hahanapan natin ng paraan kung saan siya pwedeng magamit pa. 'Di ba? Ganun yung mga Pinoy yung ang tawag doon is madidiskarte, di ba? Madiskarte siya because
yung exposure din niya, no, exposure din niya sa kapaligiran. Yun kasi ang nag-develop sa isang tao, yung kapaligiran niya kadalasan, di ba? Mga 80% nung nagiging gawin ng tao ay nanggagaling sa surrounding niya, di ba? Kung saan siya lumaki. Kaya nga may isa ring instance na sinasabi yung isang company, 'di ba, yung isang company na kalaban dati ng Philpost, sinasabi nila na magaling daw yung presidente ng company namin. Nagtataka daw yung opisina nila because yung mga pinapadala nilang nagiging president dito na mga foreigner galing sa ibang bansa ay effective naman yun doon sa mga bansa nila, kaya kung bakit sila naging manager. Pero once na dumating dito sa Pilipinas, parang kinakain siya ng mga presidente na mga Pilipino. Parehas lang naman silang ang exposure is naging presidente, di ba? So kinakain sila ng mga Pilipino na president din. Bakit sila kinakain? Because yung president kasi natin dito, or kahit hindi president, yung mga professionals natin dito, since nga ang Pilipinas ay isang country na mahirap at maraming challenges tayo dito na na-experience sa trabaho, ay mas nagiging mas flexible tayo, ika nga. So pag may problema ay madali nating nahahanapan ng solusyon. Kahit sabihin pa natin na parehas lang sila ng position, iba yung exposure natin dito. Sabi nga, yung presidente natin dito versus presidente ng ibang bansa ay malaki yung difference kasi nga combination yon ng learnings niya sa college plus experience niya equals diskarte, di ba? Yun yung combination ng experience at ng experience saka ng academic. That's why natatawag siyang madiskarte. Mas madiskarte siya kumpara sa ibang president. Even yung ating mga skilled worker, no? Kasi balikan ko lang na sabihin natin na kulang yung buhangin o kulang yung simento o kulang yung kahit ano pa man, halimbawa kulang ang bato. Tapos meron naman dong pinagamitan na, halimbawa meron dong may tinibag doon na building, so may mga bato yon, tsaka may mga so sa Pinoy yun, ang gagawin niya doon ay yung mga tinibag na yon ay dudurugin niya yun para ihalo niya at maging bato. So isa yun sa tinatawag nating diskarte, na since hindi naman yun tinuturo sa school, no? Kasi sa school ay sasabihin niya maghanap kayo ng bumili kayo ng bato, ng gravel, di ba? Kadalasan ganun. So yung paggamit nung pagre-reuse nung bagay na building na yon na dating winasak, no, at ginawa niyang bato, yun ang tawag doon diskarte. So yung taong madiskarte ay taong matalino. Hindi pwede siyang madiskarte na hindi siya matalino. Academically, maaring lang siya, yung okay lang academically, yung nakakapasa lang. Sabihin na natin nakakapasa lang, hindi siya yung talaga sabi cum laude, summa cum laude. Pero matalino yon. Matalino yon. Again, ang diskarte ay nanggagaling sa talino. Yun yung basic na
na kadalasang meron ng isang tao kung bakit siya magiging madiskarte. Kaya lang yung diskarte nga again ay combination ng talino plus experience plus lakas ng loob. Yung marunong mag-apply ng konting risk. Kasi okay naman na mag-apply ka ng risk basta mitigated o kumbaga kontrolado mo ano yung magiging effect noon. 'Di ba? Kontrolado mo. Yun yung mga tinatawag natin kadalasan din yung mga madiskarte ay risk taker, 'di ba? Risk taker. So ibig sabihin, instead na hantayin ko pa yung engineer para sabihin ko na dudurugin ko na lang yung at i-reuse yung ano ng dating building, gagawin ko na. That is diskarte. Kasi by experience alam naman niya na safe yon, 'di ba? So kadalasan naman ganun, alam mo na safe yon at tumatagal. So yun ang sagot ko. Yung normally naman siguro ang sasagot lahat ng mga tao dun sa tanong na madiskarte ba o matalino, sa madiskarte kasi nga reliable siya. Unlike yung may talino kasi na hindi talaga niya kayang i-apply. Maraming ganun. Yung matatalino pero hindi nagsasucceed. Kasi nga isa pa na problem kasi ng sobrang talino ay yung patience niya. No, yung kadalasan niyan, tanong nyo sa mga matatalino, yung patience niyan ay maigsi kumpara sa hindi gaanong matalino. Sabi yung hindi gaanong matalino, pag nag-failed yan sa ginawa niya, ay magta-try uli yan. 'Di ba? Na yung effect sa kanya ng disappointment ay hindi ganoon ka laki kasi hindi naman siya matalino. Sanay na siya na nagpi-fail most of the time, most of his life. So risk taker sila, no? Kadalasan. Samantalang yung sobrang talino, kadalasan madali ang mabagot. Halimbawa, nag-failed yung business. Madali siyang ma-disappoint. 'Di ba? Maiksi yung pasensya niya. May papagawa siya sa tao tapos hindi nagawa doon sa time na ini-expect niya. Kasi yung matalino, ini-expect niya halimbawa matatapos yan ng isang araw. Doon sa hindi gaanong matalino, hindi niya ini-expect yun na matatapos niya sa isang araw lang. So mga 2-3 days niya yung tatapusin. So kadalasan yung sobrang matatalino ay ang nangyayari na sila nabubuisit. Yung patience nila ay maiksi nga, mabubuisit yan kasi nga hindi yun yung expectation. So kadalasan ganun yun, no, yung matatalino. At maraming tao ang mag-a-agree na yung mga madidiscarding tao ay mas succeed in the long run, no? Kasi nga sila risk taker, reliable, at saka yan, no, yung by experience, no, binabalance kasi nila yung problem na magiging cause nung mga actions na yon. So binabalance nila yun, pinag-iisipan nila ng gusto bago nila ginagawa. So yun yung mga madidiskarte. Kasi kaya mo naman natawag siyang madiskarte dahil yung ginawa niya na risk ay successful, di ba? Hindi ka naman tatawagin na madiskarte kung yung ginawa mo ay pumalpak, di ba? Kung pumalpak yun, hindi ka tatawagin madiskarte. Ang tinatawag lang madiskarte ay yung tao na nag-apply ng risk na nagtagumpay, 'di ba? Na successful dun sa ginawa niya. Yun yung madiskarte na tao.
So, at kadalasan doon tayo yung even yung promotion, no, yung promotion ng mga tao natin ay binabase natin kung gaano kadiskarte yung mga tao natin. Kasi ano yun again, ang diskarte sa combination of talino at saka lakas ng loob. Diba? Talino at lakas ng loob, yun yung combination ng dalawa. Kasi nga dapat risk taker yung yung pangalan nito, risk taker yung madiskarte. At dalasan may mga ganun, may mga event managers, no, may mga managers na technically magaling siya pero hindi siya madiskarte. 'Di ba? Halimbawa, may isang product doon na kailangan ng sabihin nating third party testing. Yung mga heavy metals kailangan yun, kaso wala yung supplier. For example, wala yung supplier na ganong testing. So ang pipilitin nung matalinong manager ay sasabihin niya na kailangan meron niyang mag-submit sila ng third party testing na wala naman talaga. So pero yung madiskarting manager ay tatanungin yung bang mga materials na ginamit nyo dyan, yung mga materials na yun ba ay meron ba yun na mga third party testing nung binili nyo at nag-produce kayo ng items na binibenta nyo sa akin. At ang pagsagot ay yes, pwede mo na kasing gamitin yon na proof na yung dineliver sa'yo, although nung kinumbine na yan ay walang testing, pwede mo na siyang sabihin na safe yung product na ino-offer sa'yo. Kasi may testing na naman yan before na i-produce. So ganun yung mga madidiskarte na manager, no, na hindi mo makikita sa lahat. So may mga matalino nga na academically matalino siya pero hindi niya yun naisip. Kasi probably hindi niya pinag-isipan niya ng malalim. 'Di ba? Hindi niya pinag-isipan ng malalim at hindi niya ginawa ng paraan. At hindi niya inisipan kung paano niya ma-justify na kahit wala 'yon at meron naman yung before na i-produce siya ay acceptable actually 'yon. So yun lang doon sa mga iba, paki-comments na lang kung kayo naman ang tatanungin, ano ba yung mahalaga, yung madiskarte ba o yung matalino. Paki-comment na lang diyan sa baba kung ano yung napili nyo at bakit yun ang napili din nyo. So yung iba kasi maaaring hindi mag-agree sa akin. So okay naman yun kasi for the purpose of discussion, kailangan nating alamin kung yung tao ba ay gusto ay madiskarte o gusto ay matalino. So but anyway, doon na lang magtatapos yung explanation ko dyan. Andito na ako sa JP Rizal, no. Few minutes na lang nasa opisina na ako. 8:21 pa lang ngayon. At maaga ako makakarating, no. Ang expectation ko talaga ay by 8:30 nandun na ako sa opisina. So mukhang mangyayari naman na by 8:30 andun na ako. So ngayon nag-record lang tayo, ni-record lang natin yung topic natin for today. Ni-record ko lang because napapansin ko nga pagka nagla-live tayo, hindi ko napapansin na meron akong ads. Unlike dun sa recorded tapos ipopost ko sa meron siyang ads. Pero pagka live wala akong nakitang ads. So ang tulong lang talaga nung live ay for yung mga comments, mga likers, mga ganon. Yun lang ang nakukuha nating benefits for doing live.
Pero in terms of kumikita ba sa ads, hindi eh. Napansin ko hindi. So that's why ni-record ko ngayon at ipopost ko na lang. Tapos i-delete ko kasi nga medyo maliit na yung memory ng cellphone ko. So yun lang na muna, malapit na ako sa opisina. Good luck sa inyo sa mga trabaho ninyo, sa mga lakad nyo. Magandang umaga uli sa inyo. Enjoy your life. At magandang umaga uli sa inyong lahat. Thank you. Bye.